안녕하세요 여러분. So ito po ay ang aking YouTube channel, mainly. Pero meron din po akong Facebook, Rian Lee, na which is my Korean name na today. So, gamit siguro ako ng saglit babalik ako. Ayan, annyeonghaseyo 여러분. Meron po akong Facebook. Pangalan ko doon ay Rian Lee. At ito naman ang aking YouTube channel, May Lee. So, how did I start my career journey? So, let's first, bumalik muna tayo doon kung paano kami nagkakilala ng asawa ko. So, we are both introduced to each other through online, which is Facebook. So, we have common friends, si Samchon, Mr. Chua, at saka ang Kwamag family, si Jai, at saka si Lucky. Maraming salamat sa kanila kasi nang dahil sa kanila, nakilala ko asawa ko. So, it was way back March 2018. Meron din po akong separate na parang little video noon sa aming parang couple history. Then, it was my March 2018 nung kami first message gamit ang FB Messenger. Tapos, makakatapusan yun. And then, syempre, nasa right age na kami and we are really searching for someone to settle down. And, hindi ko naman in-expect na talagang darating din talaga doon. And then, nung April, first week ng 2018, nagkita kami. So, nag-stay siya sa Philippines for 3 days. So, pagdating pa lang niya nun, nagtatrabaho pa ako nun as accounting staff ata. And then, mga hapon kami nagkita. Tapos, kumain kami sa, isang Korean restaurant sa Davao. Yun yung first date namin. At, nung nagkita kami, binigyan ko siya ng mango float. Ayun. And through that, nag-continuous na yung communication namin. So, nag-propose na siya sa text message. Then, nung nagkita kami by May, nagstay siya doon sa Davao for like a month. And then, nag-propose na siya na gusto niya nga akong pakasalan. So, mga June yung kasal namin. So, before that, nagprepare na kami ng mga kailangan namin for our civil wedding. Kasi yun yung pinakamadali talaga na i-arrange. Tapos, pagkatapos nun, before pa sa aming kasal ay stop na ako ng work kasi kailangan ko mag-aral ng Korean. So, nag-aral ako sa isang center. Di rin lumagpas ng month yun kasi hindi ako continuous dahil nga na busy sa pag-prepare ng kasal. Pagkatapos nun, isa yung private EPS Korean Language Center. Then, pagkatapos noon, asa na nga ba ako? Pero, kung may common language ang isang couple, yung married couple, pwede silang i-interview na lang tsaka kung may anak. Pero dahil wala pa kaming anak nun, pero at that time, wala pa kaming anak, kailangan ko may exam. So, hindi sa Davao yung exam, sa Manila yung exam. So, kailangan namin pumunta Manila. Meron pang CFO na seminar. So, awa ng Diyos, nakapag-exam ako, nakapasa ako. And gusto nila agad kumuha ng ticket. Pero by that time, mga around July or August siguro, ako sa kanila, humingi ng pabor na sana bigyan muna nila ako ng time kasi forever na akong titira sa Korea. Hindi iwan ko na yung family ko sa Davao. So, ayun, mga September ako dumating dito. September 28, 2018 exactly. So, it's like 5 years na po ako dito. So, 5 years ko rin nakasama yung in-laws ko sa bahay. Magkasama kami,
nagtira kami sa bahay nila and then nag-separate na kami ngayon. It was not easy but it's life worth experience kasi doon natuto kong magluto, natuto ako ng gawaing bahay kasi sa Davao talaga yung mama ko lahat-lahat. Kaya dito po kasi sa Korea hindi po puwedeng hindi ka marunong sa gawaing bahay. Nung first ko po talaga dito, nakisuyo po talaga ako kung puwede ba maghugas lang ako ng pinggan. Hindi puwede at alam ng asawa ko hindi ako marunong magluto. Thank God to YouTube kasi natuto ako magluto ng Korean cuisine and kailangan kong matutunan 'yun and parang naging ground ko yung 5 years ko doon. Natuto akong paano makisama sa kanila, sa Korean culture. And sa mga next incoming videos ko, sasabihin ko rin kung ano yung naging mga culture shock ko dito, ano yung mga na-experience ko na hindi ko na-experience sa Pilipinas. Talagang ang rami-rami po, ichichika ko po yun sa inyo. And talagang maganda po na mag-aral muna bago pumunta dito para hindi ka po mahirapan in terms sa communication. Kasi nahirapan na nga po yung iba na marunong rin. Kasi meron kasing mga differences in terms of pronunciation na hindi makuha ng bibihira or first time mong makausap na Korean. Pero yung asawa mo ang pinakaunang makakaintindi sa'yo. Anyway, ayun lamang po ang aking simpleng kwento at see you po sa aking next incoming Meili Korean kwentuhan. Maraming salamat, Yarpun! Bye-bye!